ginagawa mo dyan? JR, saan ka pupunta? JR, saan ka pupunta? Bumalik ka! JR! JR! Bumalik ka dito! Ah! Nandito na naman po tayo sa Teatro ni Rani Dayo YouTube channel at kasama ko po ngayon si Kelly. Hi, hello po. At ang title po ng ating episode ngayon ay Alaga. O siya, panoorin na natin ang magandang kwento ngayon na pinamagatang Alaga. Dito lamang sa nag-iisang Kwentong Comics Vlog. Minsan, sa isang simpleng tahanan, ay may isang ina na biyuda na sa kanyang asawa at meron siyang 2 anak. At tanging si nanay na lamang ang bumubuhay sa kanyang 2 anak sa pamamagitan ng pagtitinda sa palengke. Good morning, Nay. Papasok na po ako. O sige, anak. Ingat ka, ha? Opo, Nay. Mga viewers, si Ana na lamang ang pinag-aaral ni nanay at kung bakit ay mamaya nyo malalaman. Siya naman si Aya, ang nakababatang kapatid ni nanay. Sobra siyang mabait at mapagmahal sa kanyang mga pamangkin. Good morning, Tita. Good morning, Ana. Papasok ka na ba? Opo, Tita Aya. O sige, ingat ka. Ang nanay mo andun ba? Opo, iniintay na nga po kayo eh. Eh, yung alaga ko, gising na ba? Opo, iniintay na rin po kayo. Mabuti naman. O siya, ingat ka ha? Opo, Tita. Ate Auring, nandito na ako. O Aya, mabutit dumating ka na. Magtitinda na ako sa palengke. Okay, ate. Eh, yung alaga ko. Hay nako, kanina ka pa hinihintay. Aya, salamat ha sa pag-aalaga sa anak ko kapag nagtitinda ako sa palengke. Okay lang yun, ate. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo magkakapatid? Saka, bukod sa tita na ako ni JR, ninang pa niya ako. At para na ring tunay na anak ang turing ko sa kanya. Alam ko naman yon, kaya salamat ulit ha. Wala naman, ate. Oh, nasa na si JR, yung alaga ko? JR, nandito na Tita Aya mo. O mga viewers, heto na ang alaga ni Aya. Ang kanyang pamangkin na si JR, na isang... Hi, Tita Yaya. Oh, ayan na alaga mo. Ang pogi-pogi talaga na alaga ko. Thank you, Tita. Oh, ikaw na bahala sa alaga mo ah. Oo, ate, basta't wala akong pasok sa trabaho, ako mag-aalaga kay JR. O, ingat ka, ate, ha? Tita Yaya, gutom na ako. Kain na tayo. Subuan mo ako, ha? Oo naman, o siya, tara na, papakain na kita. Yay! Halos si Aya na rin ang nagpalaki sa kanyang pamangkin na si JR. Kaya parang anak na rin ang turing niya dito. At masaya siya sa kanyang ginagawang pag-aalaga sa pamangkin. At ganon din si JR. Masayang masaya siya kapag inaalagaan siya ng kanyang tita Aya. At parang nanay na rin ang turing niya sa kanyang tita Aya. Bukod sa pag-aalaga at pagbabantay ni Aya sa kanyang pamangkin, ay tinuturuan din niya ito ng mga mabubuting asal. Tita Yaya, basa mo ang kwento. O sige ba, magaganda ang kwento sa Bible. Kwekwentuhan kita. Iti
Itinuturo ni Aya kay JR ang mga magagandang aral sa bawat istorya na ikunikwento niya dito. At kahit ganun si JR ay sinusunod niya ang bawat turo ng kanyang tita Aya. Kaya lalong napamahal si JR sa kanyang tita Aya at ganun din si Aya sa kanya. Basta't walang pasok sa trabaho si Aya, ay ibinubuhos niya ang kanyang oras sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanyang mahal na pamangkin. Lahat ay gagawin niya, makita lang niyang masaya ang kanyang alaga. At bilang tulong na rin sa kanyang ate na araw-araw nagtitinda sa palengke para buhayin ang kanyang mga pamangkin. Nang araw ding iyon, nang umuwi sila galing sa kanilang pamamasyal, Tita, Kuya JR. Hi, anak. Namasyal kami ni Tita Yaya. O Ana, maaga kaya yata ngayon? May gagawin po kasi akong project at homework. Kailangan ko po kasi isubmit bukas sa school. Ganun ba? O siya, simulan mo na para hindi ka ma-late sa schedule mo bukas. Asya, tara na sa loob. Wala silang kaalam-alam na isang trahedya ang magaganap sa araw na iyon. Habang busy si Ana sa paggawa ng kanyang project para sa school, at si JR naman ay abalang-abala sa paglalaro ng game sa cellphone. Hello, Nanay Auring. O Ana, kumusta na kayo dyan? Okay naman po kami, Naya. Si JR at ang tita Aya mo. Si Kuya JR ho naglalaro ng cellphone, tapos si Tita Aya naman po is nagluluto. Ganun ba? Gusto kong makausap ang tita Aya mo. Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Sige po, Nay, sandali lang po. Tita Aya? Tita Aya, gusto daw po kayong makausap ni Nanay. O sige, akin na yung cellphone. O Ana, hintayin mo na tong cellphone. Sige po, Tita. Hello? Ate Auring, bakit? Okay lang kami dito, ate. Nagluluto ako para sa hapunan natin. At si JR naman, ayun, hindi maawat sa paglalaro sa cellphone. Si Aya naman maagang umuwi dahil may project daw siyang gagawin. O sige. O sige, Ate Auring. Bye. O Ana, ito ng cellphone mo. Thank you. Sige po. Pagbalik ni Ana sa kanyang mga ginagawang project, ay hindi niya inaasahan ang kanyang masisilayan. Kuya JR, ano naman ginagawa mo? Anong ginawa mo sa project ko? Ano to? Ako drawing, anak. Ganda ko. Ano ginagawa mo sa kuya mo? Tumigil ka! JR? JR? Ano nangyari? Yaya, paano ako ni Ana? Drawing lang ako eh. Paano na ako? Tana. Akong bahala kay Ana, okay? Tana. Ana? Ana? Bakit mo naman ginawa sa kuya JR mo? Eh kasi po, pinaghirapan ko yun. Ano yung sasubmit ko bukas? Kahit na Ana, kuya mo pa rin siya. Kahit may diferensya siya, kuya mo pa rin siya. Dapat mo siyang unawain at igalang. Kawawa ang kuya JR mo. Tayo na nga lang nagmamahal sa kanya, sinaktan mo pa siya. At kung nasira man niya ang project mo, tutulungan kita sa project mo. Kahit nagpuyat ako, matapos lang ang project mo at isang mo bukas.
okay? Sorry, tita. Bigla lang po kasi ako eh. Alam ko, pero mag-sorry ka kay JR ha. Opo, pero mamaya na lang po. Mama po kasi magkakaroon. O sige, pero basta magsusorry ka kay JR. JR? 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 Anong ginagawa mo dyan? JR? Saan ka pupunta? JR? Saan ka pupunta? Bumalik ka! JR! JR! Bumalik ka dito! Ah! Tita Aya! Tita Yaya! Lungkot na lungkot silang lahat dahil sa nangyari. Lalong-lalo na si JR na walang ginawa araw-araw kundi ang magmukmuk sa isang tabi. Araw-araw itong umiiyak at laging hinahanap ang kanyang Tita Aya. Dahilan para labis na mag-alala ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid. Iyak, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Oo nga, kuya. Huwag ka nang umiyak. Saka, sorry sa ginawa ko sa'yo noon, ha? Hindi na mauulit. Sige, Ana. Sorry din. Basta wag mo ako palo, ha? Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Namimiss ko si Tita Yaya. Wala na nag-aalaga sa akin. Gusto ko na siyang makita. Tita Yaya. Tita Yaya. Lumipas pa ang mga araw ay lagi pa ring malungkot at tahimik si JR. Wala siyang bukang bibig kundi ang kanyang Tita Aya. Ang hindi niya alam, JR, may naghahanap sa'yo. Ha? Sino po, nanay? Eto siya, oh. Hi JR! Tita Yaya! Tita Yaya! Oh, huwag ka nang iiyak ha. Tita Yaya, akala ko patay ka na eh. Hindi mangyayari yon. Andito na ako. Nasali lang naman ako ng motorsiklo at nawala ng malay. Akala ko agad patay na ako. Mabuti na lang at walang pinsalang nangyari sa katawan ko sa aksidente. Yay! Buhay na si Tita Yaya! Buhay na si Tita Yaya! O Aya, alagaan mo ulit ang anak ko ha. Magtitinda na ako sa palengke. Ako naman, papasok na sa tita. O sige Ate Auring, Ana, ingat kayo ha. Ako na ulit ang bahala mag-alaga kay JR. Muling naging masaya at masigla si JR sa pagbabalik ng kanyang Tita Aya. Ang kanyang Tita Aya na nag-aalaga at labis na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang tagapag-alaga na bukod sa pagmamahal ay tinuturuan din siya ng mga dapat at hindi dapat gawin. Na hindi malilimutan ng batang isip na si JR habang siya ay nabubuhay. O mga viewers, meron din ba kayong inaalagaan na katulad ni JR?
O diba, ang ganda ng aral ng kwento, Kelly. Opo, Tita Rani. At thank you, Kelly, sa pag-guest mo dito sa aking channel. Welcome po. See you again next week sa isa na namang magandang kwento. Dito lamang sa Kwentong Comics Vlog. Bye-bye po. God bless po.